sa magpagpalang hapon po sa inyong lahat na patuloy na nariyan sa mga ganitong oras ng ating pagba-Bible study. Ay nariyan na po kayo at tunay nga na kayo ay naroon na ang inyong pananampalataya ay napagtitibay ng ating Bible study dahil sa patuloy po ninyong pagsubaybay at pakikinig ng ating gawain. At ito nga ay nagbibigay sa atin ng paalala at nagbibigay sa atin ng inspirasyon, nagbibigay sa atin ng pag-asa sa lahat ng bagay na ating inaasahan mula sa Diyos. Purihin po ang Panginoon. Ang ating pong paksa ngayon ay unwelcome visitors. Ano po? Yung mga hindi dapat nating papasuking mga bisita. Ano po? Kasi po yung sinundan po nito ay a plumbline prophet. At ito nga po yung ang sabi doon sa ating pinag-aralan noong nakaraan, siya yung ating plumbline prophet. Kung tayo ay susunod sa kanyang hulog, tayo ay malalagay sa tamang hulog. At ngayon nga po, para daw po malagay tayo sa tamang hulog, ay wag po nating i-welcome yung mga hindi kanais-nais na mga bisita. Hindi po pertaining to people po ito. Unwelcome visitors. Ano po? Ang visitors na sinasabi ko, na binabanggit dito, ay yung pang-araw-araw na gusto at lumiliglig sa ating kapaligiran o sa ating pang-araw-araw na buhay na gustong pumasok sa ating buhay. Yun po yung dulot ng kasalanan na hinihatid ng ating kalaban na si Satanas. Yun po yung unwelcome visitor. Kasi po tayo ay araw-araw nakikipagtunggali dito po sa kasalanan. Minsan ay talagang kung ano pa yung saan tayo mahina, ay doon tayo inaatake ng kalaban. Ano po? Kung ano po yung kahinaan natin, doon po siya. Kaya nga, sabihin na natin na ang paksa natin ay unwelcome visitors. Ang haba, no? Pinapaliwanag ko pa lang yung paksa ay mahaba na yung paliwanag. Kasi po baka akala nyo, tao po yung visitors na yon. Tao po sa katauhan ng masama. Meron pong ganoon. Purihin po ang Panginoon. Makibukas po kayo sa aklat ng pangalawang Korinto, chapter 10, verse 1 to 5. Atin pong basahin. Sa bagong tipan po yon, pangalawang Korinto, sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. 2 Corinthians chapter 10, verse 1 to 5. Atin na pong basahin at sumunod po yung wala pong Biblia sa tabi nila. Sabi po, akong si Pablo na ang sabi ng ilan ay mapagpakumbaba kapag kaharap ninyo. Ngunit matapang kapag malayo ay nakikiusap sa inyo. Alang-alang sa kababaang loob at kabutihan ni Kristo. Verse 2, isinasamo kong huwag sana ninyo akong piliting magsalita ng mabigat gaya ng gagawin ko sa mga nagsasabing, ako'y namumuhay ayon sa laman. Kung nabubuhay man ako bilang karaniwang tao, hindi ako nakikipaglaban ayon sa pamamaraan ng sanlibutan. Ang sandata ko'y may kapangyarihan ng Diyos at makapagpapaguho ng mga kuta at hindi sandatang makasanlibutan. Sinisira ko ang mga maling pangangatwiran. Sabi po ni Apostol Pablo, yun po yung verse 4. Verse 5, and the last verse natin pag-aaralan, sinusugpo ko ang lahat ng pagmamataas laban sa Diyos at binibihag ang lahat ng isipan upang tumalima kay Kristo. Purihin po ang Panginoon. Yun po yung ating teksto patungkol po sa unwelcome visitors.
Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Banal at dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po, Panginoon, na sa hapong ito na aming muling pag-aaral ng Bible Study Online, patuloy nga po, Panginoon, na inaanyayahan ka namin, inaanyayahan namin ang iyong Santo Espiritu. Nasamahan niyo po kami, Panginoon, sa aming pag-aaral. Galap naming manawaan ito at ibukas mo po ang mga puso at isipan ng lahat po ng naabot ng gawain ito. Magkaroon po kami ng kaunawaan, magkaroon po kami ng karagdagang katalinuhan tungkol po sa mga salita mo na aming pinag-aaralan. Patuloy ka nga po, Panginoon, na sumama sa aming kalagitnaan. Tinataas ko po sa iyo ang lahat ng naabot ng gawain ito, Panginoon, at lahat po ng nag-view, ganoon din po nag-view later, at sa lahat po ng angkan ng Milarpis family sa pangunguna po ni Nanay Belia Pangilinan Milarpis at ng kanyang mga anak at mga apo, mga manugang, ganoon din po ng kanilang mga kaanak. Dalangin ko, Diyos, na ikaw nga po, Panginoon, ang siyang maparangalan sa aming kalagitnaan. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming iahayag. Tulungan mo po kami, Panginoon, na kami ay ganap na makaunawa at bigyan mo po kami ng kababaang loob. Natanggapin ang iyong pangaral, natanggapin ang iyong salita sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, ang papuri at pagsamba, pagluwalhati at pagdakila ay sa iyo. Magpakailanman. Ito pong sama namin dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Lagi naman po ako may pangunang panalita. Ang sabi po, tinanggap na ng karamihan sa mga mananampalataya ng Korinto ang kapamahalaan ni Pablo at tuluyan nang nagpasakop sa kanyang mga pagtuturo at sa kanyang pagiging alagad. Amen. Kasi po, doon po sa umpisa ay nagpakilala si Pablo na siya ay apostol ng mga taga-Hintil. At ito pong mga taga-Korinto ay labas na po ng Israelito, kaya ito pong Korinto ay kasama na po sa mga Hintil. At tayo na mga tinatawag ding mga Hintil. Purihin po ang Panginoon. Subalit mayroon iilan na pinamunuan ng mga bulaang lingkod na sinisiraan ang Ebanghelyo at isinasagawa ang gawain ni Satanas, na nagpapatuloy na kalabanin siya at siraan ang kanyang pagkatao at katangian. Sa kabanata sa ating binabasa, ay tinutukoy ni Pablo ang mga bulaang mananampalatayang ito. Amen. At ang ilan sa mga taga-Korinto ay nanganganib na malinlang ng mga bulaang mangangaral at makatanggap ng binaluktot na ebanghelyo. Sa pagtanggap nila ng mga pangangaral nitong mga nagkukunwaring mga apostol, sila ay nailalayo mula sa buong pusong pagtatalaga kay Kristo. Sa mga iglesia na sa kasalukuyang panahon, mayroong mga lumalabas na lingkod ng katwiran, ngunit ang mga pangangaral ay salungat sa salita ng Diyos at inaakay ang kanilang mga tagasunod sa espiritual na panganib. At dapat tayong mag-ingat laban sa mga taong ganito. Yun nga po ang sinasabi natin kanina sa ating paksa, they are the unwelcome visitors. Kung alam po natin na ang kanilang aral ay binabaluktot, sabi po ng ating introduction, binabaluktot yung ebanghelyo at nagkukunwari, ganun po talaga ang diablo mandaraya Akala mo mabait, akala mo matuwid, pero po ang bandang huli, unti-unti niya po kayong aakayin sa maling pananampalataya liban sa ating Panginoong Hesukristo. Pagka nakaramdam na po kayo ng ganon, ay
pwede nyo nang tanggihan. Kaya nga po sabi ko, unwelcome po yung visitors na ito na magbubunsod na tayo ay mahiwalay sa ating Diyos na buhay, ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Hallelujah. Dalawa pong article ang ating pag-uusapan, yung verse 4 lamang at verse 5 yung ating pag-uusapan. Ano po yung binasa natin sa ating verse na ating teksto, yung verse 4 po. Unahin po natin yung verse 4. Ang sandata ko'y may kapangyarihan ng Diyos at makapagpapaguho ng mga kuta at hindi sandatang makasanlibutan. Sinisira ko ang mga maling pangangatwiran. Yun nga po, tayo ay maliban na tayo ay humingi ng tulong ng Santo Espiritu o tulong ng ating Panginoong Jesucristo, hindi po natin kayang labanan ang mga unwelcome visitors na ito. Pero pag tayo ay may pananampalataya, meron po tayong sandatang may kapangyarihan mula sa Diyos. Hindi niya po tayo iiwanan. Hindi niya tayo pababayaan. Doon po sa labanan na ito. Kung, ano po, lagi pong may kung hihilingin po natin yung kanyang kapangyarihan upang mapaglabanan ang mga unwelcome visitors. Amen? Hallelujah. Siya lang nga po yung mga bulaang propeta. Ito po ang verse, ang article number 4. Article number 1 na ating inilalagay sa verse 4. Ang ating digmaan ay laban sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Amen? Hallelujah. Sa mga katwid, ang mga sandatang makasanlibutan tulad ng kahusayan ng tao, mga katalinuhan, kayamanan, mga kakayahang bumuo ng samahan, kahusayan sa pananalita, pagpapalaganap, ito po yung ginagawa natin, pagpapalaganap po ito, alindog at katauhan ay hindi pa rin sapat sa kanila upang ibaksak ang matibay na tanggulan ni Satanas. Amen? Tingnan po, hindi natin kaya si Satanas. Basahin po natin yung Efeso chapter 6 verse 12. Ang sabi po, sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga makapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutan ito. At ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. 13. Kaya't isuot ninyo ang balutin mula sa Diyos. Sa gayon, makatatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon at pagkatapos ng inyong pakikipaglaban ay matatag pa rin kayong nakatayo. Sa 13, sabi niyo, kaya't isuot ninyo yung baluti. Ano po yon? Yung sabi ko kanina, humiling tayo sa pananalangin para tayo ay samahan ng Panginoon dahil ang kalaban natin ay makapangyarihan. Amen? Naalala ko po yung kami nag-seminar. Ang seminar po namin kung paano po magtataboy ng masamang espiritu. Lalo't kung kami mga pastor ay naimbitahan sa mga house blessing, lalo na yung mga bahay na matagal na bakante at ihingi po ng blessing, ano po. Kasi po may bantay na po yun eh. Ang tinatawag doon ay masamang espiritu. Alam niyo po ang turo sa amin. Kasi kadalasan, ang turo ng pananalangin, nakapikit. Ano po, kailangan po nakapikit. Para ninanam na mo or wala kang nakikita, kundi ang focus ng isipan mo ay sa Diyos. Pero, pagdating po sa pananalangin tungkol sa house blessing na alam natin na meron tayong itataboy na kalaban ni Satanas, huwag daw po kaming pipikit. Why? Kasi nga po, matindi ang kalaban. Pero hawak po namin ang Bible, hawak po ang Bible na nalalangin,
hinahawakan ng mga pader, tinataas sa Panginoon na huwag pipikit. Ano po? Kasi po ay precaution. Meron po hindi natin alam. Kasi po baka merong sasalingin ng dyablo na may mahuhulog galing sa taas. Babaksakan ka. Kunwari po ay merong isang bagay na sakay sa may bigla na lamang hindi mo alam kung saan ang galing. Kaya ibig sabihin po noon, maging alisto. Amen? Hallelujah. Kasi binasa natin, ang kalaban natin ay hindi. Sabi po, ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno. Pinuno po, si Satanas ang kalaban doon. Number 1, ang sandatang ito ay makapangyarihan sapagkat ang mga ito ay espiritual at nagmumula sa Diyos. Sa iba pang bahagi ay itinatala ni Pablo ang ilan sa mga sandatang ito. Pagtatalaga sa katotohanan, matuwid na pamumuhay, pagpapahayag ng ebanghelyo, ang sabi po, hallelujah, pananampalataya, pag-ibig, pag-asa ng kaligtasan at salita ng Diyos, at ganoon din, at panalangin may pagtitiyaga. Ang sabi po sa Efeso 6:11, sabi po, ang basahin po natin. Sabi, isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng dyablo. Amen? Sabi po sa atin, magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Amen? Kaya nga po, hindi talaga natin kaya. Kaya nga doon po, doon yung mga katangian na meron tayo na sandata. Una, meron tayong pananampalataya, pag-ibig, pag-asa ng kaligtasan. Meron tayong salita ng Diyos na ating pinagbubulay-bulay, panalangin may pagkatyaga. Yun nga po, meron po tayo nito. Yun nga po ang mga panlaban natin. Ang presensya at kaharian ng Diyos ay mabubunyag ng may kapangyarihan upang iligtas ang mga makasalanan, palayasin ang mga demonyo, pabanalin ang mga mananampalataya, bautismuhan sa banal na espiritu, at pagalingin ang mga may sakit. Kasi nga po, sabi ko na po, nasabi niya na pag-aralan na po natin na maaring ang sakit ay gawa ng dyablo. Katulad ng ginawa ng dyablo kay Job. Ano po? Siya po ay pinagkasakit, tinukso talaga ng dyablo. Kaya nga po, yun maaring, sabi niya, pagilingin ang mga may sakit. Amen. Yung pong mga lingkod ay nalalangin para sa may mga karamdaman. Nakikita naman po ninyo, pinagpipray po natin yung mga kagalingan ng mga prayer request ng may mga karamdaman. Number 2, ang mga iglesia sa kasulukuyang panahon ay madalas na natutuksong katagpuin ang hamon ng sanlibutan sa pamamagitan ng mga sandatang makasanlibutan. Sa pamamagitan ng karunungan ng tao, filosofiya, psikolohiya, mga nakatutuwang kaganapan sa iglesia, at iba pa. Ang mga ito ay madalas na ginagawang panghalili sa mga saligang gawain ng bagong tipan tulad ng marubdob na pananalangin. Walang pasubaling katapatan sa salita ng Diyos at ang makapangyarihang pagpapahayag ng ebanghelyo. Ang mga sandatang makasanlibutan ay hindi makapagdudulot ng pagpapanibagong buhay na dulot ng banal na espiritu sapagkat hindi kayang wasakin ng mga gayong sandata ang matibay na tanggulan ng kasalanan o palayain tayo mula sa kapangyarihan ni Satanas o lupigin ang mga pagkahumaling sa masasamang sangkap na laganap sa ating sanlibutan ngayon. Amen.
Tunay nga na kahit na po lingkod ng Panginoon ay kayang pasukin ng kalaban. At ito nga po ay didiktahan. Kaya nga po mayroong mga samahan o mayroong mga grupo ng mga pastor na hindi nagkakaisa, na hindi nagkakaroon ng pagkakasundo sa kanila. Kasi nga po, ang bawat isa ay natutukso at natatangay ng diablo. Kaya nga po sa mga ganitong pagkakataon, hindi po natin talaga malalagpasan. Kaya meron pong pangyayari, lalong-lalo na sa mga lingkod pa ng Panginoon. Kasi uunahin talaga ni Satanas yung mga namumuno sa iglesia. Marami na tayo nabalitaan, kahit ano pong denomination. Hindi na po ako magme-mention. Marami pong nangyayari. Meron pong mga denomination na nagkakawatak-watak. Nagkakawatak-watak. Ano po? Na meron pong mga samahan na dahil po sa gawa ng diablo o yung paghahangad ng makalaman na hangarin, yun po ay ididikta ng diablo sa isang pastor o sa isang lingkod ng Panginoon na kalabanin mo yun. Kasi nga, inagawang ka. Ganon. Tutuksihin ka. Ano po, nangyayari po talaga sa mga lingkod ng Panginoon. At marami na po. Why? Yun nga po, sabi ko po sa inyo, kung ang diablo ay double time sa mga lingkod ng Panginoon, gasino pa kaya yung mga hindi lingkod ng Panginoon? Yung mga tayong mananampalataya, madali tayong tangayin. Kaya nga po sa pagkakataong ito, pinag-uusapan natin yung ating paksa, ang unwelcome visitor. Ang hindi katanggap-tanggap na bisita. Huwag po natin papasokin. Lalong-lalo na po yung pag-umiral yung kasakiman, yung paghahangad, ano po, na masisira ang ministry. Marami na pong nangyari. Kaya nga po, sana ito sa aral na ito, meron tayong mapulot. Kung ano man ang nararapat gawin, hilingin natin sa Panginoon yung dapat gawin, natin gawin. Hallelujah! Kung gagamitin natin ng mga sandatang makasanlibutan, mapanghihina lamang natin ang iglesia. Sabi niyo po, mapanghihina lamang natin ang iglesia at mailalayo ito mula sa mga sandata ng pananampalataya, katwiran at sa kapangyarihan ng Espiritu. Ang kalunos-lunos na dulot pa nito ay mapangingibabawan ang iglesia ng kapangyarihan ng kadiliman at ang mga sambahayan nito ay mapapalayo at magiging bihag ng mga puwersa ng sanlibutan. Nakakalungkot po. Kaya nga po, pag ang isang lingkod o namumuno ng iglesia ay mahina, ano po, at dumaan po yung mga matitinding pagsubok. Marami na po kasi ngayon na mga bumitaw na mga pastor. I remember, ang tatay po ay ilan po yung ginawa niyang sinabstitute niya, pinalitan niya mga pastor. Isa po sa San Jose, Tarlac, isa po sa Mount Pinatubo, sa San Marcelino, sa Castillejo, sa Zambales. Tatlo po yun. Ano po ang dahilan? Yung mga pastor, doon po sa kanyang mga pinalitan na yon ay mga nadala ni Satanas. Nadala po. Kaya po, noon pa po yun nangyari. Kaya po, meron dito po sa akin, naalala ko lamang po, nangyayari po talaga yung ganitong sitwasyon. Article number 2, yung verse 5 na ating pinag-uusapan. Ang sabi po, sinusugpo ko ang lahat ng pagmamataas laban sa Diyos at binibihag ang lahat ng isipan upang tumalima kay Kristo. Amen? Yun po ang dapat
gawin. Sugpuin po natin. Sinusugpo ko yung pong pagmamataas. Yun po ang sabi ko nga po sa inyo. Lingkod versus lingkod, pag ang parehong nagmamataas at wala pong nagpapakumbaba sa bawat isa, wala pong magiging resulta kundi maghiwalay. Ganon din po sa mga mananampalataya. Magkakasama sa iglesia pag merong nangyari na hindi pagkakasunduan at parehong mataas ang kanilang sitwasyon, ang kanilang posisyon, breakdown. Kaya kailangan sugpuin po natin yung pangangatwiran, pagmamataas. Alam niyo po, sabi po doon, sinabi ni Pablo, pagmamataas laban sa Diyos. Why? Bakit? Pagmamataas laban sa kapwa ay pagmamataas laban sa Diyos. Why? Hindi po ba napag-aralan natin? Whatever you did to the least of these brothers, you did it for me. Sabi po ng Panginoon, kung ginagawa mo ito sa kapwa mo, ginagawa mo sa akin yan. Nga po sabi po niyo po, sinusugpo ko ang lahat ng pagmamataas laban sa Diyos. Kaya nga po, iyon po nating aral po doon, pagpapakumbaba. Hallelujah. Ang pakikipaglabang Kristiyano ay kinapapalooban ng paghahanay ng lahat ng ating mga kaisipan sa kalooban ni Kristo. Ang kabiguan, isa katuparan ito, kalooban ni Kristo. Ang kabiguang isa katuparan ito ay aakay sa imoralidad at kamatayang espiritual. Di po ba sabi ko sa inyo, mapupunta po tayo kamatayang espiritual. Basahin po natin Roma 6:16. Basahin po natin. Roma 6:16, ang sabi po. Hallelujah. Alam ninyong kapag kayo'y napailalim kanino man bilang alipin niya kayo ng inyong pinapanginoon. Mga alipin ng kasalanan at ang bunga nito'y kamatayan. O mga alipin ng Diyos at ang bunga nito'y pagpapawalang sala. Amen. Sapagkat ang kamatayan ay kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Salamat sa Diyos sapagkat kayong dating mga alipin ng kasalanan ay naging masunurin sa aral na tinanggap ninyo. Amen. Kaya nga po tayo ay nag-aaral, magpapatuloy po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos para po tayo ay merong sandata, meron tayong mapapalalahanan para tanggihan ang mga unwelcome visitors. Gamitin ang sumusunod na 4 na hakbang upang ipasailalim ang inyong isipan sa pagka-Panginoon ni Kristo. Number 1, mahalagang malaman natin na batid ng Diyos ang bawat nasa sa isip natin at walang naitatago mula sa Kanya. Amen. Hallelujah. Basahin na lamang po ninyo. Maabutan po tayo ng oras. Awit 94:11, 139 verse 2, and 4, and 23 to 24 ng awit 139. Tayo ay magbibigay sulit sa Diyos para sa lahat ng ating mga iniisip at maging ang lahat ng ating mga sinasabi at ginagawa. Amen. Hallelujah. Yun nga po, tayo ay may pagsusulit. Kaya nga po, kailangan binibihag natin ang lahat ng ating isipan. Sinusupil natin ang ating sarili. Ganon daw po ang dapat sa mga mananampalataya. Para hindi makapasok itong mga unwelcome visitors. Amen. Hallelujah. Number 2, mahalagang malaman natin na ang isipan ay isang larangan ng digmaan. Amen. Tama nga naman. Ang digmaan, ang isipan natin, naglalaro yan. Meron na illustration nakalagay. What is in a man's mind? Ano po? May nakapicture dito na imahe ng isang babae
na para bang nasa thinking ng isang lalaki. What's on man's mind? Kasi nga po, naglalaro ang isipan. Amen. Hallelujah. Binigyan ko lamang po ng hallelujah. Samantalang ang iba ay tahasang nagmumula sa kaaway. Upang mabihag ang lahat ng kaisipan, makasalanang kalikasan, gayon din sa mga hukbo ni Satanas, nabasa na po natin, Efesos 6:12 and 13, kailangang taimtim na labanan at tutulan ang kasamaan at ang mga kaisipang di kaaya-aya sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Humingi po tayo ng tulong sa ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Filipos chapter 4 verse 8. Hallelujah. Ang sabi po, verse 8. Hallelujah. Sa wakas mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Amen. Hallelujah. Iyon po ang sabi. Kailangang taimtim na labanan at tutulan ang kasamaan. Amen. Laging alalahanin na tayo bilang mga mananampalataya ay napagtatagumpayan ang ating mga kaaway sa pamamagitan ng dugo ng kordero, sa pamamagitan ng ating patotoo at sa pamamagitan ng walang lubay na pagsasabi ng hindi sa dyablo, tukso at kasalanan. Amen? Hallelujah. Number 3, maging matatag sa pagtuon ng inyong isipan kay Kristo at sa mga makalangit na bagay sa halip na sa mga bagay ng sanlibutan. Amen. Filipos 3:19. Hallelujah. Ang sabi po, kakapahamakan ang kahinatnan nila sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at ang pinag-uukulan lang nila ng pansin ay ang mga bagay na panglupa. Amen. Kaya nga po, David doon ay mamuhay ng may spiritual na pamumuhay. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Nasa na ba tayo? Ayun. Sapagkat ang isipang pinamamahalaan ng Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Punuin ang inyong isipan ng salita ng Diyos. Awit 1-3, sabi po, at ng mga bagay na marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang, ayon sa ating binasa. And the number 4, doon po sa Article 5 na ating binasa, maging maingat sa kung ano ang nakikita ng iyong mga mata at naririnig ng iyong mga tainga. Maging matatag sa pagtanggi na ang iyong mga mata ay maging kasangkapan para sa pagnanasa. Ituon sa iyong mga mata ang anumang bagay na walang katuturan o masama, maging sa mga aklat, mga magasin, mga larawan, mga programang pang-telebisyon o sa totoong buhay. Amen? Purihin po ang Panginoon. Natalakay po natin, article number 1, yung ating sandata. Number 2, article number 2 ay yung pong binibihag ang lahat, binibihag natin ang lahat ng kaisipan. Sinusugpo o tinatanggihan, hindi natin pinapapasok yung mga unwelcome visitors. Dalawa po, may payo po yung article 2 kung ano po yung ating mga gagawin. Sana po ay natandaan ninyo yung aking binasa. Amen. Purihin po ang Panginoon. Conclusion. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Ang sabi po, ang mga bulaang guro ay maaring magbigay ng pahayag na ang mga nakasulat sa Biblia ay totoo.
Ngunit kaalinsabay nito ay naninindigan na sila ay meron ding mga pahayag na hindi natatagpuan sa Biblia at tinuturing nilang kapantay sa kapamahalaan ng kasulatan na maaaring gamitin sa kabuuan ng Iglesia. Kadalasan, ang bulaang pagtuturong ito ay umaakay sa pananampalataya ng Kristiyano patungo sa pakikiayon sa ibang relihiyon o filosofiya. Ito ay nagbubunga ng sumusunod na kamalian. Ang ipinagpapalagay na bagong pahayag ay inilalagay sa kapantay na antas ng kapamahalaan na tulad ng orihinal na biblical na pahayag ni Kristo sa mga apostol. Ang kasulatan ay lumalabas na hindi na gaanong pinapahalagahan at si Kristo ay pumapangalawa na lamang sa mga banal o sa mga taong nagtatag ng samahan o iglesia. Dahil nga po nalihis na ang kanilang turo sa turo ng iglesia, siya ang Panginoong Hesukristo ay hindi na, pumapangalawa na lamang sa mga banal. Parang mga santo na lamang. Parang mga kapantay na lamang ng mga apostol. Amen. Kaya nga nakalulungkot. Inaangkin ng mga bulaang guro na ito na sila ay merong mas malalim o natatanging karunungan tungkol sa mga ipinagpapalagay na mga natatagong pahayag sa kasulatan. Amen. May naalala po ako, wala po ito sa handa ko. Basahin po natin yung Galatia. Hallelujah. Galatia chapter 1. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Verse 6, chapter 1, verse 6. Nagtataka ako, sabi ni Apostol Pablo. Nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tinilikdan ng Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo at bumaling kayo sa ibang mabuting balita. Ang totoo'y walang ibang mabuting balita. Ang tinatawag pong mabuting balita ay ang Bible. Ano po? Ang totoo'y walang ibang mabuting balita lamang. May mga naniligalig sa inyo at nagsisikap na baguhin ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Maging kami o isang anghel man mula sa langit ang mangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balitang ipinangaral namin, pakasumpain siya. Amen? Dapat nga po natin, dito sinabi ni Apostol Pablo, pakasumpain siya. Pero po sa ating aral ngayon, tanggihan natin at itaboy po natin. Huwag po natin papasukin. Unwelcome. The unwelcome visitor. Huwag po natin papasukin. Si Pablo, sinabi niya, sumpain na. Ako naman, huwag po natin papasukin. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Praise God. Hallelujah. Patuloy po yung aking panawagan na do subscribe to my YouTube channel sa lahat po ng nakatutunghay sa YouTube. At patuloy din po na ang aking paanyaya na naman po ang inyong mga karaingan, request. Sa column section po ay meron po doon sa comment nyo po ilagay ang inyong prayer request. Kung kayo man po ay may kahilingan para sa Panginoon, ako po ay mamamagitan para sa iyo. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Banal at dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli nga po, Panginoon, kami nagpapasalamat sa aral at sa paksa na aming natalakay. Na tunay nga po, Panginoon, ay huwag po namin papapasukin ang mga unwelcome visitors, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na pinalalahanan mo kami, nabigyan mo ka na kami ay magpakatatag sa aming pananalig, pananampalataya, pag-ibig at patotoo na tunay nga po, Panginoon, na itaboy namin ang mga dumarating na tukso, itaboy namin ang mga gawa ng dyablo, at higit, Panginoon, nananalangin kami na kami nga po, Panginoon, ay iyong samahan sa pang-araw-araw naming buhay upang kami nga po, Panginoon, ay maging matatag sa aming pananampalataya
at hindi madaling matukso ng diablo. Salamat po, Panginoon. Ang papuri, pagsamba, pagluwalhati, pagdakila ay sa iyo magpakailanman. Ito po kasama namin dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Panginoon. Muli, ang gabay, patnubay, pagpapala, kalakasan, kalusugan, kagalingan nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Bye-bye now. To God be the glory.